Madami talagang reasons. Yung pinaka-common po na nakikita ko talaga sa mga students is Mga ka-skilled workers, kung ikaw ay nagre-review na ng PTE at feeling mo ay hindi ka pa ready o baka nag-fail ka na at hindi mo alam kung saan nagkamali, this video is for you. Today, kasama natin si Miss Selma, PTE coach and expert from English Charlie. She has helped hundreds of students including OFWs and skilled workers like us na nakapasa na sa PTE. Miss Selma, welcome po. Thank you for joining us today. Can you tell us a little about yourself and what you do in English Charlie? hello po everyone! Thank you Sir Erickson again for inviting me. Yes po, my name is Charmaine and ako po ay isang PTE academic trainer po under English Charlie. Ako din po ay isang migrant na Filipino dito na din po sa Australia. And I teach PTE pero way back po, PTE kasi yung naging instrument ko din para makapunta dito. No? So, isa siya sa main requirement para pumunta at maging skilled migrant as an accountant dito sa Australia. So, na-realize ko yung struggle and yung need para magkaroon ng magandang preparation sa PTE. So, right after achieving yung dream ko na makapunta dito with the help of PTE, na-realize ko since I'm also working in our study abroad agency, na-realize ko na kailangan ng mga students and workers and migrants na makakuha ng desired score nila sa PTE, kung pwede yung pinakamataas, kasi it ensures, okay, it gives us higher guarantee po para magkuha natin yung gusto nating visa grant. Okay, so that actually, yun yung naging reason talaga kung bakit din kami mas naging seryoso na bumuo or buuin yung English Charlie because of that experience. So, yes. Thank you po, Miss Charmaine. Guys, isa yan sa reason kung bakit excited ako sa interview na to. Totoong nagdaan din sa journey si ma'am ng pagkuha ng PTE at gagay niya tayo dito sa mga questions na alam ko gusto niya ring marinig yung mga sagot. Ito po yung una naming question, Ma'am Charmaine. Sa experience mo, ano ang number one reason kung bakit nagpe-fail yung mga first time takers ng PTE? Good question. Actually po, madami talagang reasons. Pero kung maalala ko, no, yung pinaka-common talaga po na nakikita ko talaga sa mga students is na nakikita ko sa kanila na experience kapag nag-reach out sila sa amin is lack of preparation and dedication. And syempre, with lack of preparation, wala kang tamang understanding kung paano ba nag-work yung exam, paano ka ba ini-scorean ni PTE, ano ba yung mga types of questions na kailangan mong ma-familiarize. So, and usually po, ang reason din kasi nila behind lack of preparation is yung perception, no, about PTE. Kasi minsan sabihin nila, madali lang naman yung PTE. Alright, basta marunong kang mag-English, okay na yan. So, in the end, ang nangyayari po with that mindset, nagpa-procrastinate po sila. So, hindi sila nagfo-focus. Plus other factors like hindi raw sila makapag-review kasi nga due to work. And lalo na yung mga nasa Australia na nakakausap ko, lagi ang sinasabi nila, busy sila sa work. Well, totoo naman po yun. No? So, minsan, wala ka ng time talaga, 'di ba, sa work and even sa family pa lang, 'di ba? Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, palagi naman po tayong mag-work. Pero itong exam po, minsan lang naman. So lagi ko sinasabi, if you do it right, you only have to do it once. So if this exam yung makaka-help po sa'yo para makaproceed sa visa application mo to study, work, and migrate abroad or dito sa Australia, you should really try to make time. So, out of all of the reasons po, Sir Erickson, yung first talaga or top for me is lack of preparation. So, preparation para sa ating mga ka-skilled worker, yung PTE, yan ang kailangan natin, number one. Para naman po sa mga repeaters. For our viewers na nagre-retake ng PTE, what is the biggest mistake na nakita nyo naman dun sa mga repeater na? I see. Actually po, hindi lang siya twice. Meron po kaming mga students, no,
bago lumapit sa amin, siguro pang 6 or 7 times na nila. Which is medyo Hmm. nakakalungkot, no? Kasi hindi lang naman po yung pera yung nasasayang, but also yung time mo kasi sa halip na mas-spend mo na siya sa ibang important na things, no? Pero yung first common mistake po talaga na nakikita ko is yung mga repeaters po, they're using po the same strategy and templates over and over again na wala naman pong clear guidance and understanding kung tama ba yung pagkaka-execute nila. Okay, so ang nangyayari po sir, may over-reliance sila sa templates. So ang nangyayari, kapag ganoon ang mindset mo, nawawala na yung effort mo na mag-familiarize ka pa ng exam structure, pati yung scoring criteria, pati yung pagpa-practice. Kasi they thought in the end, okay, may templates naman that could save me. No? So additionally, kapag hindi nila nakuha yung gusto nilang score, ang ginagawa nila, papasok ulit yung lack of preparation, sir. Kasi pag hindi nila nakuha yung gusto nilang score, magbubook agad sila ng next exam without Yes po. giving time to give the best chance para sa sarili nila na mag-prepare. So parang nagiging practice na nila yung actual exams. Okay? So, kaya very important talaga na first thing, i-assess mo muna kung saan ka mahina. Ano yung mga questions na magbibigay ng mataas na score sa'yo sa exam. Okay? Huwag kang basta mag-rely sa templates without understanding kung paano siya gamitin. And also, huwag nating gawing parang training ground yung actual exam. Dapat nagtitake ka na ng mga practice test or mock exams before ka mag-proceed sa actual exam to really assess yourself din muna. May key takeaways ulit si ma'am. Nakita ko rin po yan sa ilang kong kasama na once they failed, nagre-rebook na agad. So, Kasi gusto nilang matapos agad. same pa rin kagaya po ng sabi nyo. Kaya painful po. Marami pong kagaya ng sa finances, tapos yung visa malapit na ma-expire, lalo po Totoo sila yan. pressure. Yun yung pressure. Tapos, parang sabihin nila minsan, okay lang kahit mahal yung exam, magtitake ako na magtitake, baka makalusot din, parang ganon. Pero nasasayang yung time at saka yung money. Yun talaga din. Tapos ma'am, meron nga po, nakasabay po namin sa Canberra. Pang ilang take niya na rin, sa Melbourne po siya, sabi, baka dito, swertihin. So, lumilipat po ng centers, pero sabi ko, parang hindi naman siguro mag-work yung ganun. Hindi po tayo Naka-base prepared. nung exam at saka experience actually. Uniformed ang testing centers ni PTE. Maraming OFWs po kasi nabanggit ko kanina ay natatakot sa English, feel na hindi sila enough. How do you deal with that fear po sa mga students niyo? Oo, actually yung sinabi mo sir na parang they feel they are not enough, parang lahat naman tayo may ganong feeling minsan, 'di ba? Parang kulang pa sa work, kulang pa sa effort, 'di ba? Ganon. That also includes yung fear nila sa speaking and writing sa English. Pero pag tinignan mo kasi siya sir, no, siguro napapansin mo din sa sarili mo or sa other workers po na kasama po ninyo or members, completely normal siya sir kasi 'di ba from Philippines tayo, no? So although naturuan naman tayo ng ating very good teachers sa school sa Philippines from elementary to college ng English, sa totoo lang hindi naman tayo kasi lagi nagsasalita ng English, 'di ba po, in our daily lives. Lalo na sa Philippines. Siguro probably po yung mga Gen Zs or Gen Alpha, siguro sila nagsasalita. Kasi sanay sila, no? Kasi they are exposed, sir, sa mga English videos, di ba? From YouTube, from other online resources, di ba po, sir? Pero yung mga Gen X, tsaka yung mga millennials, parang hindi pa uso yung mga English videos. Though hindi ko sure kung ano edad mo, sir. Ako medyo may edad na, no? So, nung bata tayo, hindi ko lang siguro napanood kung mayroong mga English videos. Pero yun nga, feeling ko hindi kasi tayo ganun ka-expose. So, ang nakikita ko dyan is, meron silang tayong fear of being judged sa grammar. 'Di ba? Kasi ang nangyayari, critical tayo dyan, sir. 'Di ba? Minsan, may kamali ka lang ng grammar, sisitahin ka na agad sa comment section. 'Di ba? Or, ay, mali yung grammar niya. 'Di ba? Ganun po yung nangyayari. So, so feeling ko, yung fear na yon na ma-judge sila from the Philippines pa, nadala nila dito. Okay? So, at the same time, nadala nila dito and then,
nahawa na pati yung pagte-take ng PTE kasi nga PTE is an English test. So, kaya nagiging gano'n yung cycle. Pero, ito naman yung gusto kong sabihin sa viewers ni Sir Erickson. I assure you po, pagdating po sa PTE, hindi naman po sobrang important yung grammar. Especially sa speaking side. Okay, so kung yun po yung kinakabahan ninyo is baka mamali kayo ng grammar, mabulol kayo minsan, or perfectionist si PTE, sa totoo lang, hindi naman po ganon. May mga strategies tayo na pwedeng i-employ, okay, para ma-ensure pa rin po na mahihit ninyo yung scoring criteria na tinitignan sa PTE exam. Okay, para makuha nyo pa rin yung target score nyo. So kung nag-worry po kayo sa speaking and writing, gusto kong sabihin right now na hindi mo kailangan maging sobrang galing sa English para makapasa sa PTE. Okay? Kasi I myself, I don't consider myself na very good in English. Sakto lang. Okay? Parang normal na Filipinos natin na nagpunta din dito sa Australia or nasa Philippines na nag-aral naman din. So, for sure po, hindi nyo kailangan mag-worry about doon. Maganda, subukan nyo po muna mag-training with us. So yun guys, hindi naman kailangan na perfect yung English natin. So sulit lang natin yung gaya ng sabi ni ma'am, siguro yung kung paano nag-score si PTE, guidance din ng mga kagaya ni ma'am ay matulungan tayo na mga exam na mahit na po yung ating desired points. For someone na may 1 to 2 lang po bago mag-exam, ano po yung best approach? Ano ba yung dapat nilang maging priorities na dapat gawin? Very good question po, sir. So, kung meron ka pang 1 to 2 months to prepare, actually, ito po yung masasabi ko na medyo safe na preparation time, mga 1 to 2 months. Okay, lalo na kung nag-aim ka po ng mataas na score. Pag sinabi ko mataas na score, yung superior score talaga. Okay? So, una, dapat ayusin mo rin muna yung mindset po. Ano yung ibig ko sabihin na ayusin yung mindset? Kailangan, ang mindsetting mo is, no matter kung ano yung gusto mong score, itry mo na i-aim yung pinakamataas. Para kung di mo man makuha yung pinakamataas, lusot ka pa din kasi pasado naman. Diba? Okay. Oh, yes, tama si Sir Erickson. Safe pa din. Yan. So that's the first. Yun yung first. Okay? Pangalawa, bago ka mag-practice, mag-take ng mock exam or mag-practice, kailangan mo munang mag-familiarize ng structure ng exam. Paano ka magpa-familiarize? Maganda umattend ka ng coaching session muna. Kasi mahirap yung magpa-practice ka kaagad, pero hindi mo naman alam kung tama yung approach mo. So, dapat matutunan mo muna yung strategies bago mo siya i-practice. Okay? So, para alam mo din kung ano ba yung mga question types na lalabas. Kasi po, sa actual exam, si Sir Erickson na experience na exam, diba? So, sa actual exam, yung mga question types, minsan wala ka ng time magbasa ng instruction kapag nandun ka na sa exam. Dire-diretso na siya, diba, nalalabas. So, dapat aware ka na kaagad kung paano sagutan yung mga questions. Okay? So, una, mindset. Ayusin natin. Pangalawa, dapat mag-attend ka muna ng training before ka mag-start mag-practice para alam mo yung tamang approach, okay? And also, pangatlo, you have to focus on task na nagbibigay ng mataas na scores. I think ito yung related din sa question ni Sir, mas specific na to. So, for example po, pagdating sa speaking, di ba, meron silang 7 tasks sa PTE Academic. Dapat po sa 7 na yun, aware ka kung ano ba yung pinaka-important. So, sa speaking po, yung pinaka-important na tasks ay describe image, summarize group discussion, at saka po repeat sentence. Ayan. Okay? Lahat naman sila may contribution, pero yung tatlo na yan yung pinaka-importante sa speaking. So, dapat aware ka dyan para dyan ka mag-focus. Okay? Pagdating naman sa writing, we do have essay. Yan. Yung essay po kasi, 31% ang contribution niya sa writing scores mo. So, dapat alam mo kung paano din siya i-approach. Okay? Kapag hindi mo alam kung important ba yung essay, baka hindi ka dyan mag-focus. So, dapat aware ka doon. Ano pa? Pagdating sa reading, may 5 tasks. Pero sa 5 na yan, may 2 na pinaka-important. Pag nag-focus ka sa 2, malamang makakakuha ka ng mataas na score sa reading kahit hindi ka masyadong okay dun sa ibang task.
Ano ba yung dalawang important sa reading? Lahat po ng fill in the blanks questions, okay? At saka reorder paragraph, somewhat important din, okay? Tapos sa listening naman, 8 yung tasks, di ba? 8 yung tasks sa listening. Pero kahit 8 yan, may 2 dyan na pinaka-important. Okay? And yun po yung write from dictation at saka summarize spoken text. So ngayon, kapag ikaw, bago ka mag-practice, alam mo na yung important task, alam mo na ngayon kung saan ka mag-spend ng time. Kasi alam mo yung important alam mo yung dapat i-prioritize. So una po, mind setting. Okay? Pangalawa, mag-attend ka muna din ng coaching every chance you get. Okay? Hindi naman kailangan na every day. Okay? Just make sure lang most of the week, may mga ilang araw ka na ini-spend kung meron kang training center na pinag-joinan, attend ka, and at the same time, mag-practice ka pagkatapos para at least maintindihan mo siya. And pangatlo, you have to prioritize practicing yung mga important tasks na nabanggit ko po kanina. Ayan. Kailangan pala nating mag-focus sa high-impact task na mga binanggit ni Miss Yes. Charmaine. There's a common belief na basta magaling ka mag-English, papasa ka na. Is that true? Basta magaling ka mag-English, papasa ka na. Okay? Parang myth busting ito, sir. Parang ganun ba? Yep. Okay. Alright. Actually po, may konting truth doon. Okay? Kaya lang, yung PTE exam po kasi, combination siya, sir, ng English skills mo na meron ka na, plus yung understanding mo sa structure ng exam and helpful practical strategies and techniques. So, hindi pwedeng nag-focus ka lang dun sa English skills mo tapos mag-take ka ng exam. Otherwise, malaki yung chances na hindi mo makuha yung desired score mo. Okay? Kasi very organized and structured po yung PTE test. Bakit ko siya sinabing very structured? 2 hours ka lang kasing uupo. So, yung 2 hours na yon, you have to make the most out of it. Kung nagre-rely ka lang sa English skills mo without understanding kung ano yung papasukan mo, 'di ba? Ano ba yung mga lalabas na klase ng questions? Baka po magkamali ka. Okay? May chances na mataranta ka kahit na okay yung English mo. Sabi ko nga kanina, hindi kasi minsan nababasa na yung instruction dahil time pressured. 'Di ba minsan bawat question may instruction sa taas. Halos hindi mo na kasi siya mababasa, sir, sa actual exam. So dapat may awareness ka doon and napaghandaan mo siya. Otherwise, matataranta ka. So for me, yung binanggit ni sir na okay na ba yung may English skills ka, that's important also. Pero hindi siya as a whole na tama. I partially agree doon. Kasi at the end of the day, kailangan aware ka din doon sa practical strategies and techniques na pwede mong i-employ na sometimes medyo different po sa actual or real life scenario, sir. Ayun po siya. So, hindi basta magaling lang tayo mag-English. It's not enough. Magaling mag-English kung hindi ka prepared. Ay, talagang medyo maliligaw din. Kasi yung preparation talaga, ma'am, nung nag-exam din kami. Okay. Ako naman po 5 weeks naman ako Sakto nag-review. yung time, sir. Opo. For busy workers na nag-work 10 to 12 hours a day, ano po yung realistic routine nila para sa PTE review? I see. Kapag po wala kayong time mag-group coaching, for example, wala kayong time magpa one-on-one or magpa-group coaching session, meaning umattend ng mga live classes kahit online, meron naman po kaming ino-offer na video courses. So, more of panonood lang siya ng videos, very compact siya or high-impact videos na kung saan matatapos mo siya within 3 to 4 hours and then you can practice on your own. Again, para ito sa mga students na malapit na po yung exam nila tapos wala talaga silang halos time. Broken schedule ika nga. Like, kasi po kami, sir, sa English Charlie, meron po kaming halos 4 sessions po kami, sir, in a day.
from Mondays to Fridays. So, kung di ka available ng morning, pwede naman kahit sa gabi. Kaya lang, kahit ganon, marami pa ring students na hindi nakaka-attend kasi talagang iba yung schedule nila. So, ang nire-recommend namin para sa mga students na wala talagang time umattend ng live sessions, pwede naman yung video course namin, very compact course na nandoon na lahat ng practical strategies from speaking, writing, reading, and listening. All they have to do po is to watch the videos and also practice afterwards. Okay? Kung ano yung matutunan nila sa group coaching sessions, nandun din naman, mas pinabilis lang namin. Kumbaga, we call it Quick Sprint Video Course. Pwede rin nilang i-check yun sa aming website. Now, kung may ginagamit naman silang iba, that's fine. But ang sinasabi ko lang is just in case na wala silang time mag-attend, video course will do. We have students actually na ginagawa siyang podcast. Okay? Pinapakinggan nila while nasa train. Ganyan kasi busy pagod. Pag pauwi na lang, ginagawa na lang nilang podcast. Alright, now, as for the daily routine naman or habit, actually po sir, madami naman silang ginagawa. Pero based on my own preparation, noong magte-take ako ng exam, which other students also apply, kasi yun yung na-advise namin, is dapat may daily practice ka ng challenging Daily na task. practice. For example po, let's say yung repeat sentence. Iba po sir yung repeat sentence, yun po yung may audio, tapos you have to repeat what you've heard. Parang isang sentence lang, tapos ulitin mo siya. So marami po kasing students nag-i-struggle doon. So ang sinasabi namin sa kanila, which is ina-employ naman nila is, for example, in a day, you have to practice 1 to 2 hours. Hindi naman kailangan buong maghapon. 1 to 2 hours lang. Now, for example, that day, may iba kang planong aralin. Ibang task, ibang question type. Probably sa writing or sa reading. Pero alam mo na nahihirapan ka sa PTE speaking repeat sentence. Ang gagawin po ng mga students namin, which is very effective, is para hindi po nila makalimutan yung technique, okay, or strategy, kahit na iba yung aaralin nila that day, magsisingit pa rin silang mag-practice ng challenging na task every day. Today, ang practice ko is essay. Pero dahil alam kong nahihirapan ako sa repeat sentence, magsisingit ako ng mga 5 o mga 10 na questions na sasagutan ko para lang masanay yung muscle memory ko, yung memory muscle ko. Alright? Para lang masanay ako dun sa strategy. Hindi ko makalimutan. Okay? Ganun po yung isa sa, I think, better way is, una, mag-spend ka ng time kahit 1 to 2 hours in a day. Hindi po kailangan ng maghapon kasi busy tayong lahat. Lalo na yung mga nasa Australia, probably mga ka-work ni sir. And also po, bigyan mo ng special time or isingit mo lagi yung challenging na task para hanggang sa makarating ka na sa actual exam, naalala mo pa din siya. Okay, masasanay ka. Hindi yung buong linggo writing ka lang, may mga speaking task pa na challenging sa'yo. Isingit mo rin ng konti. Okay? Ayan. Yun po sir, maganda po siyang itry din ng ating viewers. That's a helpful tip po, ma'am, na challenging task. Repetition po ng pagpa-practice ng mga challenging Yes po. na task. Hardest section in your experience, ano yung pinakamahirap na section sa PTE for Filipino students? Actually sir, iba-iba kasi sila, depende po yan sir sa capability din ni students. Parang, kunyari, let's say yung student takot sa ganito. So, akala nila yun yung pinakamahirap. Pero bandang huli, dun pa sila mataas. Okay, so magbigay na lang din po ako ng parang few examples. Di ba, we have speaking, writing, reading, and listening. Ang pinakamadali po is listening. Bakit? Kasi kapag magaling ka sa speaking, mahahatak niya yung scores ng listening mo. Kasi integrated yung scoring ni PTE, di ba po? So, usually, ang madalas pinapa one-on-one sa amin ng students ay related po sa speaking. Okay? Kasi takot nga magsalita Okay, medyo takot sila magsalita. And also, writing, essay. Kasi sabi nila, hindi naman po ako magaling mag-essay, mami.
So, hindi nila naiintindihan na hindi naman kailangan ng very complicated na sagot sa essay. So, yun yung tinuturo namin sa kanila kapag nagpapa-coaching sila po sa amin. So, yan yung mga challenges. Sometimes may konting reading. Merong mga students na ganon, sa reading sila medyo nahirapan. Pero the way ko siya i-assess, sir, usually po, speaking and writing po talaga sila naghihingi ng extra assistance. Yun, so speaking and writing, laging sa writing po na-experience ko na humihingi sa akin ng template. Ganun po, parang sabi ko meron ako pero hindi ko sinunod, structure lang yung pagsagot ko kasi minsan gusto po nilang gaya ng sabi niyo nag-over-relied po sila sa template. Yes po, sir. Very good ka doon, structure instead of template. Kasi pag template, parang kinopya mo lang siya tapos yun na di ba? Tama po yun. Very good si sir. For our viewers na gusto mag-start, paano sila makakapag-register sa English Charlie and ano po yung makukuha nila? Yes. Actually po, every Monday, meron kaming 3 to 4 classes online na live yan So, mas interactive siya for free. So, ang gagawin nyo lang po para makapag-sign up sa amin is you can visit our website www.englishcharlie.com or kung hindi ka mahilig mag-check ng website at maggawa ng account, pwede ka naman mag-reach out sa amin sa Facebook. Kukunin lang namin yung details mo. Gagawang ka namin ng account, free account. Alright? So, either mag-self-register po kayo by visiting our website or you can reach us sa aming social media handles. Tapos, gagawan po namin kayo ng account. And then, pag nag-create na po kayo ng account sa amin, free naman siya. Ang makukuha ninyo po doon is magkakaroon kayo ng access sa free mock exam namin, isa. And then, 2,000 plus practice questions for free po yun na you can use to practice. Okay, malaking tulong na yun. Hindi mo na kailangan mag-purchase ng additional for practice questions. Okay? And at the same time po, pag nag-sign up po kayo, pwede po kayong magpunta sa live events doon sa loob ng platform namin. Lahat po ng upcoming sessions doon, which is every Monday, pwede po kayong mag-register. For free po yun. Okay? Ang topic po doon, sir, ay overview ng PTE. Bagay siya, lalo na kung first time mo mag-take sa PTE, tas wala ka talagang ka-idea about what PTE is. Mahirap ba siya? Madali ba siya? Accepted ba siya? Gaano ba katagal yung test results? Ganyan. So, nandoon. And also, part 1 na rin po ng speaking tasks. Ayan. So, kung nag-struggle po kayo sa speaking, particularly sa describe image, repeat sentence, ituturo na rin po doon sa isang session na yon. Meron po kaming 3 to 4 sessions in a day. Sabihin ko na lang po yung time in Philippine time kasi iba-iba yung students natin. No? So, ang schedule po namin, first session is 9:30 a.m. po to 12 p.m., which is 2.5 hours. Philippine time po. Yes po, sir, Philippine time. And then 1:30 p.m. to 4 p.m., yun yung second session. And then 4:30 p.m. to 7 p.m. Yan. And then yung pinaka-late na po is 7:30 p.m. to 10 p.m. para po mag-cater kami doon sa mga Philippine residents natin, no, na medyo na-struck sa traffic. So sabihin nila, wala po bang mas late para maka-attend po kami ng late. Ayan, 7:30 p.m. to 10 p.m. So, lagi ko sinasabi sa students, wala ka nang kawala dyan, wala ka nang excuse kasi 4 na session na yan, hindi ko alam kung saan ka pa hindi makaka-attend dyan, diba? So, hopefully po, makita namin kayo sa next classes namin sa Monday, galing sa mga viewers ni Sir Erickson, para po makapag-start na kayo mag-prepare sa PTE. At least magka-idea kayo. Free naman. Okay, ayan. Yun po siya, sir. So, ulitin ko lang, upon signing up, may kasama na ring 1 free mock exam and 2,000 plus practice questions. And of course, chance na makapag-attend ng mga coaching sessions namin for free. Yan. That's very, very generous po. Viewers, maliit po, free ang registration and you can already get support and materials na galing sa English Charlie. Ilalagay namin yung link sa description and sa pin comment so you can check it out sa aking
this content. No pressure, no rush, take your time at para maka-avail kayo ng free materials and coaching sa English Charlie. Can you share a story ng isang student na nag-struggle pero actually nakapasa siya? Naku, actually sir, ang ganda ng timing mo kasi kaka-receive ko lang ng video from a student naman po namin sa English Charlie na taga New Zealand naman. So, siya naman po ay caregiver sa New Zealand. And then, doon sa video niya, sir, share ko lang ha, pang seventh time na niyang nag-take ng exam. 7th time. Ang sabi niya doon sa video, yes, ang sabi niya, una daw, wala po siyang pakialam. Kasi sabi niya, ang yabang ko pa po. Sabi ko, English exam lang yan, kayang-kaya ko yan. So, bayad lang siya ng 475 AUD, di ba? 475 AUD, lagi ang binabayaran. Tapos, napapansin niya, pang 6 na niya, parang nakakailang take na ako, tapos hindi ko pa rin nakukuha yung desired score ko. Tapos, sakto naman, sir, pa-expire na po ang kanyang visa. So, kailangan niya nang mag-process ng another visa application and kailangan po yung PTE. So, ang nangyari, sabi niya, nag-decide siya. Nakita niya rin kasi kami sa TikTok. Sabi niya, mag-ask ba ako ng help? Panghihinayangan ko ba yung ibabayad ko for proper guidance? Or magte-take na lang ako ulit ng exam na napakamahal? Or mag-a-avail ako ng coaching session or plan from a reliable training center. So, buti na lang, sir, nag-decide siya. Parang na-realize niya rin na hindi enough yung alam mo lang mag-English. Dapat naintindihan mo rin yung tamang structure. And I understand na marami namang pong free resources online. I do understand that. However, kasi ang nangyayari, sir, sa sobrang dami nung online resources, hindi mo na alam kung alin yung kailangan mong i-follow, alin yung tama, nagkakaroon ng kalituhan. Kaya ako sinasuggest na kung meron na kayong fina-follow na structure, use it. Wag po kayo magpa-confuse. Sabi ko nga, sana nung nag-take ako ng exam, nakita ko na yung ganong klase ng preparation, like may video course na papanoorin ko lang tapos na, ganyan. Para sana hindi ko na kailangan, maghanap ng kung ano-anong resources. Nakakalito lang kasi sa actual exam. So, ganun yung nangyari sa kanya. Buti na lang, nag-enroll siya sa aming online course. Bagay na bagay daw as for her sa mga katulad niya po na caregiver na wala talaga raw time mag-attend ng any coaching sessions, even makapag-practice ng matagal. Ang ginawa lang niya, sir, actually ay nanood ng video course and then nag-take ng isang mock exam. And then, nag-take na siya agad na actual exam. And thankfully, just this week lang po, sir, is pumasa na siya. And yun na yung last na finally. Ayan, she is a caregiver po from New Zealand para po sa kanyang residency visa application. Grabe po yung story. Kasi pag siguro ba unang value, okay pa yan. Pag time na 6, parang ano na po. Ang mahal, oo. Yes. Kaya nga po, kaya sa mga viewers po ni Sir Erickson, sana wag naman tayo umabot sa ganon, no? Attend muna kayo ng free training. Wala namang bayad. Tignan nyo lang muna. And then, if you feel like it's helpful, you can enroll sa aming coaching plans. If not, at least may natutunan kayo for sure. Okay? So, wag muna kayong basta-basta book. Make sure na nakapag-prepare din kayo at least. Tama po. So this story proves that failure is not the end. It's part of the journey. Kaya rin Miss Charmaine nung kasamahan ko na nabanggit ko nga po, si Ray. So hindi rin po niya nakuha ng one take lang. So third take niya po, nag-approach siya sa English Charlie. At naging maganda na po yung result. Ito. So, naka-lodge na rin po yung kanyang permanent residency. Congratulations in advance. Sa, Yes po, ano pong pangalan niya, sir? Sa dami po ng aming students. Reynald po siya eh. Reynald. Okay po. I see. Congratulations kay Sir Reynald. Yun po. Yun. Happy kasi naka-lodge na nga po. At yun po yung pumipigil sa mga skilled worker po ng residency din.
Sa nakikita ko po Totoo. sa mga kasamahan namin at yung mga nandito rin po sa Griffith, New South Wales, napipilitan na po 'pag malapit na visa, eh, pero 'pag hindi po nag-prepare talagang Opo. hindi po talaga obra. Sir, maisingit ko lang ha, kasi since ano, may mga Filipinos po, meron po ako na-encounter kasi sir, eto share ko lang. Nagtanong siya sa akin, sabi niya, "Ma'am, kayo po ba yung nasa video?" Ang nangyari po, nakita niya ako sa isang video na nag-o-offer yung account, TikTok account po ito, nag-o-offer ng PTE certificate. Hmm, So, ang nangyari po sir, nung nakita niya ako dun, nagbayad siya ng ₱400,000. ₱400,000 kasi ang pinangako po sa kanya nung account ay bibigyan daw siya ng PTE certificate without him taking the exam. In short, na-scam po siya. So, sa mga viewers po ni Sir Erickson, please po wag po kayong maniniwala sa mga ganon. Scammer po, hindi po pwedeng bilhin ang PTE certificate. At kung makakuha man kayo ng binibili na certificate, for sure po yun, madedetect po siya ng immigration. Even ng college, kasi meron kaming student na na-try namin, nagpeke siya ng certificate. And then college pa lang, na-detect na siya. Okay, nung nag-a-apply siya sa student visa. So, sayang yung 400,000. Ila-lodge pa naman sana niya yung 485 visa niya. Graduate visa po sana siya, sir. Pero ang nangyari, nagastos niya yung pera. So, ulitin ko po, please, wag po kayong maniniwala sa mga nag-o-offer ng pwedeng bilhin. Kaya ako siya siningit, Sir Erickson, kasi nabanggit po yung mga kasama mo minsan, di ba, parang ayaw mag-take or parang yes. naghihinder sa kanila. May mga nag-approach po kasi sa amin, "Ma'am, pwede bang bilhin ko na lang sa'yo yung certificate?" May ganon. Siguro parang desperate na din kasi nga walang time, tas ayaw na mag-take ng exam, ganyan. So, yung iba ganon po. Nakakalungkot kasi sabi pa niya sa akin, hindi lang po ako yung gano'n, eh, may na-meet din po ako, pareho po kami nagbayad ng gano'n kalaki. So, hindi lang isa, baka madami pa silang nai-scam. So, ulitin ko po, please, wag po kayong maniniwala, hindi po totoo yun. Ingat po. And beware of that scam kasi narinig ko rin yan ma'am sa iba na mga skilled worker po na kung pwede lang hindi na mag-exam, kung bayaran na lang, mga may gano'n po. Kasi nga po natatakot bumagsak or experience na bumagsak at struggle po yung PTE. Totoo po. So yun, binigyan na tayo ni Ma'am Charmaine ng warning sa ganyang modus. And worse po yan ma'am kasi 'pag pineke mo pa yan ma'am, 'di ba? Yung Baka maano ka pa. immigration, pwede ka pang Tama. mas lalong mapasama. Opo. Totoo yan. Sinasabi ko po ito sa students namin, sir, na din nating intindihin kasi hindi naman sa atin yung bansa. Kumbaga, kailangan nating mag-adjust doon sa requirement nila. Okay? Hindi naman sa hindi ka okay mag-English. Marunong ka mag-English. Ang problema, wala kasi silang way para malaman kung okay yung English mo unless mag-take ka ng exam. So, kailangan nating i-prove yung capability natin sa bansa na pupuntahan natin kasi English speaking country siya. So, ngayon, para hindi ka naman mawalan ng hope, meron namang mga training providers katulad namin na tumutulong sa mga magte-take ng exam para makuha nila yung desired score nila. Hindi naman impossible. Additionally, meron nga kaming student, engineer siya, kahinaan daw niya yung English, sir. Pero it turned out, nung nag-take siya ng exam, yun pa yung pinakamataas niya, naka-superior score pa siya. So, wag po kayong mawalan ng hope. Kung kailangan niyo po ng assistance, pati po sa pagbo-book ng exam, we also assist. Okay, you can sign up po doon sa link. Later on, pwede po kayong mag-attend ng free class namin. Pwede namin kayo assist pati sa pag-create ng account. Okay, until pagbo-book and pag-take ng exam. Nandyan yung advice ni ma'am para iwas scam tayo at smooth yung maging preparation natin para sa ating mga permanent residency and sa mga visa para wala pa tayong problema. Last question po natin.
Para sa lahat po ng OFWs at skilled workers na nanonood ngayon, ano ang message nyo from the heart? From the heart. From the heart. From the heart talaga. Para, Talaga naman para namang Sir Erickson. Grabe yung mga questions si Sir Erickson today. Nga from the heart. So, ayun po. I think out of all dun sa advice na nabanggit ko, don't lose hope. Kasi worth it. I think Sir Erickson can also justify that. Worth it sa Australia. Worth it yung dreams mo na magpunta abroad. Kasama possibly yung family mo. Kasi 'di ba hindi lang naman para sa yun, para sa family mo. So, huwag kang mawalan ng hope or pag-asa. Subukan mong maging open yung mind mo na kaya mo din. Kung kaya ng iba, ng mga kasamahan mo, for sure, kaya mo din. Huwag mo siyang iisipin na PTE is something na makakapag-back down nung dreams mong makapunta abroad or makapag-stay abroad kung nandito ka na. I-consider mo siya as challenge na kapag naplagpasan mo, tuloy-tuloy na. Kasi minsan yun na lang inaantay eh. 'Di ba sir? PTE Yes exam po. na lang. PTE exam. So, imagine, lahat po kasi ng magagandang bagay, pinaghihirapan. So, yung isang pinaghihirapan is si PTE. So, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mag-practice ka, magpaturo ka, magpa-assess ka, maging open ka para makuha mo yung desired score mo. Kasi kapag natapos mo yun, na-conquer mo yung PTE, nakuha mo yung target score mo, tuloy-tuloy na siya. Magiging permanent resident ka, the grace of God, and also, maladala mo pa yung family mo. Kung hindi naman permanent residency yung goal mo, makapag-aral or makapag-work, kahit saglit. Diba? Imaginein mo yung mga things na marireceive mo kung ma-achieve mo yung score mo na kailangan sa PTE. Worth it yun, especially if it's not for you, just for you, but also for your family members. Given na ako din ay OFW or migrant din dito, I know the feeling kapag nadala mo din yung family mo, di ba? So, worth it po. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. You also listen to Sir Erickson's advice since nandito na din siya. Thank you po ma'am for that message. I think maraming OFWs po akong kailangan na marinig yung message nyo. Kakayanin po para sa pamilya. Opo. Kaya nang sabi nyo, yung future na madala yung pamilya, it's possible. Mahirap pero it's possible po. Totoo po. Yun po. Tsaka Yun nga. kailangan kayo sa Australia. Yung mga skilled workers, nako, kailangan kayo sa Australia. So, wag kayong mawalan ng Yes. ng hope. Yes po, sir. Thank you again po, Sir Erickson, for inviting me also sa iyong podcast. Yeah, so mga ka-skilled workers, I hope this interview helped you. Si Miss Charmaine ay nagbigay sa atin ng mga valuable information today. Quick recap po natin, PTE is a system, hindi lang siya English. Fear is normal, but action beats fear. You can prepare even with a busy work schedule. Gaya ng sinabi ni Ma'am, ang dami nilang options. And English Charlie is free. Sa description box po natin, makikita nyo ang link kung saan pwede po kayong mag-register. Kung gusto nyo pa ng mas maraming content para sa skilled workers, please like and subscribe our channel para may pagpatuloy ko po ang mga content na ito. Salamat po sa inyong support sa ating content. Once again, maraming salamat po ni Charmaine sa time na ibinigay niyo.